Kung piloto ka or student pilot, ito isa sa mga lisensya na kailangan mong i-renew. Dahil kung wala nito, hindi ka dapat lumipad. Kaya tara, samahan niyo ako. So mag-jeep muna tayo papuntang LRT. Kahapon ko lang nalaman na expired yung lisensya ko kasi today is my birthday actually. Dapat talaga pinakinggan ko yung suggestion ng mga piloto kong na kaibigan. Kung bakit, panoorin nyo hanggang dulo. So anong license ba yung kailangan natin i-renew today? Radio license. And ang expiration date niya is pag birthday mo. Kaya ngayon ko lang na-realize, pa-expire na pala siya ngayon. So yun yung mga challenges na yung mga matagal-tagal na i-renew like ELP. Yan madalas na may mislook ng mga piloto or student pilot. Pagkaba natin ng GMA Gamuning, lakad lang tayo papuntang NTC. So para saan nga ba yung NTC license? Requirement siya sa lahat ng radio operator dito sa Pilipinas, hindi lang pang piloto, no? So any industry na gumagamit ng radio, requirement siya. So para magkaroon ng standard phraseology, no? Actually sa pilot, sa mga subject is yung radio communication, hindi ko na alam yung specific. Basically is it's about communication para magkaroon ng standard communication sa mga piloto. So mahaba-haba tong walk na to, around 1.5 kilometer. Pero okay lang yan kasi nagra-running naman tayo. So ang validity ng radio license is 3 years, no? So every 3 years kailangan mo siyang renew. So, pero kailangan check mo lagi, no? Kasi mag-ground ka, no? Ibig sabihin hindi ka pwedeng lumipad pag paso or expired na yung lisensya mo. So anong requirements pag renewal? Actually hindi ko na maalala. Alamin natin mamaya kung ano yung specific. Tinanong ko yung mga pilot friends ko, ang nire-recommend nila doon sa Imos, Cavite. May satellite office din yung NTC. Kaso medyo challenging kung magko-commute, no? Ayoko naman mag-angkas or mag-grab dahil medyo mahal kung mag-angkas or mag-grab pa ako. Kaya I guess dito na lang ako sa main branch dito sa Quezon City. Dahil LRT at MRT lang kailangan kong sakyan. Pero kung taga-south ka, I guess yung pinakamalapit is sa Imos, Cavite. Mabilis lang daw. Pero kailangan mo muna mag-message sa page ng NTC para i-confirm or verify yung license mo dito sa main office. So ayan, malapit na tayo dito. So kakaliwa ka lang dito. Then bandang gitna, dito na yan. Ayan, nakikita ko na NTC Quezon City main branch, main office to ng NTC. Mag-retain po ng radio license. Visitor bus. Lakad lang tayo dito, kanan daw, then second floor. So pagdating ko sa loob, humingi lang ako ng form sa guard at ang kailangan niya lang ay tatlong 1x1 picture at old license. Itong part na to yung nakalimutan ko. Buti na lang tinanong ko sa mga kaibigan ko piloto. So after ko mag-fill up, nag-antay na lang ako. Yun ang problema, medyo matagal. So 10 AM tayo dumating, then magta-12 na, mag-lunch muna tayo. Dapat pala pinakinggan ko yung suggestion ng pilot friends ko. Ang problem pala dito sa NTC main branch, 3 days mo pa makukuha yung radio license. Unlike sa IMO, within a day doon makukuha. So 330 pesos lang kailangan bayaran. So
yun na nga, babalikan pa natin ng January 12. So, ang problem daw dito kasi is lahat ng license dito kinukuha. So, unlike sa mga satellite offices, I'm not sure kung ano yung mga available licenses na pwede doon. So, I guess, lesson learned for us. Balikan natin tong video na to. After 3 years, pag magre-renew ulit tayo, I guess sa satellite office na lang tayo pumunta. Para at least within the day. Sa mga piloto na nagra-rush, no, I suggest i-renew na ng maaga or sa mga satellite, at least within the day lang lalabas. So, yun lang. So, thank you sa pagsama ngayon. Sana na-enjoy nyo itong vlog na to. Nabuto na tayo ng ulan. So time check, 12:45 na. 10 AM tayo dumating sa NTC. Then mag-alauna na. So almost 3 hours natin inantay yung application natin for renewal. Then babalikan pa natin. So medyo hassle, no? Kasi before, within the day nakukuha na natin. Ngayon, iba na dahil ang daming nagre-renew daw. Well anyway, lesson learned.